Paano ba yung tamang pag-compute ng Baker's Math from grammage to percentage and percentage to grammage? Isa sa mga advantage ng marunong ka sa Baker's Math or Baker's Percentage is madali mong mamamodify yung mga recipes. At the same time, madali mong makikita kung saan may mali sa recipe mo. At ginagamit din to sa pag-research and develop ng mga bagong recipe. Mag-start tayo sa basic recipe para hindi tayo masyadong malito. Meron tayong flour, salt, yeast, at water. At ito ang formula para makuha natin ang percentage ng bawat ingredients. Weight of ingredients divided by weight of flour times 100. So, yun ang percentage ng isang ingredients. Always remember sa Baker's Percentage, flour is always at 100%. For example, dalawang klase ng harina yung ginamit mo, gagawin mo lang is i-add yung dalawang harina, still it is 100%. Para naman makuha yung percentage ng salt, so 20 divided by 1,000 times 100. So ang sagot is 2%. Ibig sabihin lang noon na merong 2% ng salt sa ating recipe. Para naman sa yeast, so 15 divided by 1,000 times 100. Ang sagot is 1.5%. Ibig sabihin lang noon na may 1.5% ng yeast sa recipe natin. Para naman sa water, so 600 divided by 1,000 times 100. So, ang sagot is 60%. It only means na may 60% of water sa recipe. Paano naman i-convert yung percentage to grams? Tulad ng isa sa mga recipe na shinare ko na naka-percentage. Isulat muna natin yung computation na nakuha natin. So, flour, again, 100%. Salt na may 2%. Yeast na may 1.5%. At water na may 60%. For example, sa flour bin mo, may natira kang 680 grams ng flour at gusto mong gumawa ng tinapay. Gaano kadami ang kailangan mo sa bawat ingredients para makabuo ka ng tinapay? First, i-convert muna natin yung percent ito decimal. So, ang formula madali lang. Percent divided by 100 equals decimal. Pag na-convert mo na sa decimal, that's the time na imumultiply mo na siya sa weight of flour na meron ka, which is yung 680 grams. Para sa salt, so 2 divided by 100 equals 0.02. Or pwede rin naman easiest way. Ang gagawin mo lang, tatanggalin mo lang yung percent sign, then yung decimal point from the right, imomove mo ng 2 places to the left. Ang answer is 0.02. 0.02 times 680 equals 13.6. So, kailangan mo ng 13.6 or approximately 14 grams of salt sa isang recipe. Para sa yeast, 1.5 divided by 100 equals 0.015. 0.015 times 680 equals 10.2 or 10 grams of yeast sa isang recipe. Para naman sa water, so 60 divided by 100 equals 0.6. 0.6 times 680 equals 408 grams of water sa isang recipe. So, ito ng recipe mo para sa 680 grams ng flour. Para malaman kung tama tayo, i-convert naman natin into percent. So, sa salt, 13.6 divided by 680 times 100, ang sagot is 2%. Para sa yeast, 10.2 divided by 680 times 100, ang sagot is 1.5%. Para sa water, 408 grams of water divided by 680 grams of flour times 100, ang sagot is 60%. Para sa isang sako ng harina, for example, meron kang 15,000 grams ng flour at meron kang Baker's Percentage na nakuha, ito ang sagot sa recipe. So, sa isang sako or 15,000 grams ng flour is kailangan mo ng 300 grams ng salt, 225 grams ng yeast, at 9,000 grams ng water. Always remember lang na sa Baker's Percentage dapat pare-pares ng unit. So, for example, ang ingredients natin is naka-grams, dapat ang base flour natin naka-grams din. Kaya kung magko-compute tayo ng isang sakong harina, for example, 15 kilos ng harina or 25 kilos ng harina, i-convert mo muna siya into grams. Second, mag-invest kayo sa weighing scale. Kung ang ibang ingredients ay naka-grams, dapat ang water naka-in grams din. If you have any suggestions or clarifications, just comment down below.